Kabanata 1121. Ito ay napaka-interesting. Kung ang underground city ay kaya naman, bakit hindi nila ito ginawa ng mag-isa? Bakit sila umaasa sa Sterling technology? Hindi ito makatwiran. Masasabi ni Diana na naguguluhan si Thomas, kaya sinabi niya, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tungkol dito, ngunit napakalaki ng mundo na tiyak na maraming kakaibang bagay. Ang underground city ay isang kumpanya lamang na nakatuon sa R&D at wala silang pakialam sa iba pang bagay. Kahit na pumunta ka at alamin mula sa merkado, hindi mo maririnig ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa underground city. Tinanong ni Thomas, ano ang gusto ng kumpanya na gawin mo? Sinabi ni Diana, sa tuwing magpapadala ang underground city ng isang bagong proyekto sa R&D, itatalaga kami ni na Arnav, Elijah, na mamahala sa isang bahagi na tutulong sa kanila sa R&D. Tatlo kaming itatalaga para magtrabaho sa Independent Secret Room. Wala kaming maipasok at wala rin kaming mailalabas. Isa pa, kaming tatlo ang may pananagutan sa iba't ibang bagay at ipinagbabawal din kaming sabihin ito. So, kahit magtrabaho tayo hanggang kamatayan, hindi rin natin alam kung ano ang nagawa natin. Kahit na aksidente nating tulungan ang underground city na bumuo ng atomic bomb, hindi natin malalaman. Tumango si Thomas. Ang Sterling Technology ay napakaingat din sa aspetong ito. Kahit na ang mga taong personal na lumahok sa proyekto ay hindi alam ang pangkalahatang ideya ng proyekto. Si Diana at ang dalawa pang tauhan ay parang mga assembler sa assembly line. Ang bawat isa sa kanila ay may pananagutan para sa isang bahagi, kaya hindi nila alam ang pangkalahatang ideya ng buong proyekto. Napakahusay ng pamamaraan. Sabi ni Diana, si Craig ang pangunahing nangangasiwa sa pangangasiwa sa amin, kaya baka hindi niya alam ang lahat gaya namin. Samantalang para kay Jed, maaaring siya lang ang nakakaalam ng pangkalahatang ideya ng proyekto, maliban sa chairman. Sobrang curious din ako. Ano ang naimbento natin? Saan ipinadala ang mga produktong ipinuhunan namin? Nasaan nga ba ang underground city? Ito ba ay isang kumpanya o isang studio? Sa maraming pagkakataon, gusto ko talagang makilala ang mga tao mula sa underground city. Matapos pakinggan ni Thomas ang paliwanag ni Diana, mayroon siyang ilang ideya. Tila isang hakbang na siya para makilala ang kanyang ama. Kung tama ang hula ni Thomas, ang kanyang ama, si Nelson ay nasa underground city na ito. Baka si Nelson lang ang nasa buong underground city. Kung hindi, si Diana at ang iba pang miyembro ng staff ay kailangan para tumulong. Ang kritikal na problema ngayon ay, paano niya malalaman ang lokasyon ng underground city? Nag-isip sandali si Thomas bago niya sinabi kay Diana, kailan ka huling tumulong sa underground city para sa R&D? Ang araw bago kahapon. Natapos na ba ang R&D? Hindi pa, kailangan ko pang magpatuloy sa trabaho bukas. Sige. Diana, mangyaring gumawa ng isa pang pabor para sa akin. Tulungan mo akong maglagay ng isang bagay sa underground city. Umiling si Diana. Huwag mo nang isipin iyon. Susuriin nila kami tuwing pupunta kami doon at magtatrabaho. Wala tayong madadala sa loob. Sandaling nag-isip si Thomas. Maaari mo bang idikta sa akin ang pinakabagong panukalang proyekto? Napangiti si Diana. Aha, alam kong may karanasan ka. Sa tingin mo ba, ang isang henyong scientist na tulad ko ay hindi makapaglalabas ng kahit ano kapag hindi nila ako pinayagan? Lahat ng mga R&D na proyekto ay naitala sa aking ulo. Maghintay ka lang, magsusulat ako ng kopya para sa iyo ngayong gabi. Kabanata 1122. Sa isang buong gabi, isinulat ni Diana ang buong proposal ng proyekto at ibinigay kay Thomas. Kinaumagahan, nakayuko si Diana dahil sa pagod. Pagod na pagod ako. Ayokong pumasok sa trabaho, nahiga si Diana sa sopa. Dapat manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Mag-a-apply ako ng leave para sa iyo. Okay lang ba? Siyempre. Gagawin nitong mas totoo ang mga tao. Buong gabi akong nanatili rito at pagod na pagod ka kaya hindi ka na pumasok sa trabaho. Hindi ba nito ginagawang masigurado ang mga tao sa kumpanya? Bahagyang namula ang mukha ni Diana. Ginagamit mo talaga ang pagiging inosente ko para sa sarili mong mga gawa. Tulungan mo lang ako. Sige. Ay oo. Si Thomas ay pumili ng isang larawan mula sa telepono. Nakapili ako ng bilya para sa iyo at mag-aayos ako ng bibilhin. Maaari kang magtrabaho ng maluwag sa villa at magpapadala din ako ng ilang mga tao upang protektahan ka.
Nagulat si Diana. Napakabait mo sa akin, hindi ba? Dapat kong gawin ito. Umasa ito kay Diana kung mahahanap niya ang underground city at makilala ang kanyang biological na ama. Dapat niyang pretuhin siya ng mabuti. Nagmamadaling umalis si Thomas. Direkta siyang bumalik sa villa sa 556 na West Destiny Street. Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, lumakad si Elris at nagtanong, Tom, hindi ka bumalik kagabi. Nag-aalala ako sa'yo. Saan ka pumunta? Tita Iris, lumabas ako para gumawa ng isang bagay at nakakuha ako ng mahalagang impormasyon. Oh. Pagkatapos, tinawagan ni Thomas sina Iris at Cancer para pumunta at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa impormasyong nakuha niya kay Diana kagabi. In the end, Thomas surmised, base sa hula ko, itong tinatawag na underground city ay hindi totoong kumpanya o studio na umiiral. Ito ay malamang na isang hola na nagkukulong sa aking ama. Ang aking ama ay nakakulong sa underground city at siya ay minamanipula ng droga. Pinubuo niya ang mga teknolohikal na produkto para sa Sterling Technology at pinalalakas ang kakayahan ng Sterling Technology. Matapos itong marinig ni Iris, naramdaman niya malamig na panginginig sa kanyang gulugod. Sinabi niya, Tom, ang ibig mong sabihin ay ang Nelson na nagpapakita ngayon ay isang peking isa at siya ay isang sinungaling na walang kakayahang bumuo ng mga produkto. Ang totoong Nelson ay ikinulong niya at minamanipula rin ng droga. Tinutulungan niya itong impostor na bumuo ng mga produkto. Eksakto. Napalunok si Iris. Talagang matapang ang hulang ito. Ngunit mula sa kasalukuyang mga pahiwatig, ang posibilidad na ito ay napakamapanghikayat. Tinanong niya, Tom, kailangan mong iligtas si Nelson ng mabilis hanggat kaya mo. Nanatiling tahimik si Thomas. Paliwanag sa kanya ni Iris, Tita Iris, it's not easy to rescue him. Batay sa mga pahiwatig na mayroon kami, ang pagbuo ng proyekto ay itatalaga sa 3 magkakaibang tao upang maisigawa. Ito ay makikita na ang impostor na ito ay napakaingat at maingat. Bukod sa impostor, baka hindi alam ni Jed ang totoong address ng underground city. Kung hindi natin mahanap ang lugar kung saan siya nakakulong, wala tayong paraan para iligtas siya. Ito ay isang malaking problema. Ito rin ang dahilan kung bakit nanatiling tahimik si Thomas. Ano ang dapat niyang gawin? Natahimik ang lahat. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi nila makuha ang totoong address ng underground city mula sa Sterling Technology. Ay oo. Biglang sinabi ni Iris, Commander, sabi mo sa simula na isa lang ang magagawa natin, ang maghintay. Kapag ang totoong Nelson ay nagkasakit ng malubha, hindi ba kailangan ng impostor na ipagamot mo siya? Oo. So, may posibilidad bang magkasakit ng husto ang totoong Nelson sa underground city kanina? Ito ay isang napaka-bold na pag-iisip. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang proposal ni Diana at inilagay sa mesa. Naisip ko rin na maglagay ng ilang gamot na nagpapabilis sa lumalalang sakit at dalhin ito sa underground city. Ngunit, napakaingat ng impostor. Susuriin niya si Diana sa tuwing kailangan niyang magtrabaho at walang paraan para makagawa tayo ng anuman. Sabi ni Iris, Commander, mayroon bang posibilidad na gumawa ng isang bagay mula sa wala? Lalo lang lumala ang kalagayan ni Nelson kapag wala nang madadala. Ito ay medyo makatwiran. Tinitigan ni Thomas ang panukala. At sinabi niya kay Cancer, mayroon ka bang anumang paraan upang amyendahan ang panukala na gumagawa nito ng ilang mga espesyal na gas sa panahon ng proseso ng R&D kapag ang paggana nito ay hindi maginhawa? May mga paghihirap, ngunit maaari kong subukan ito. Sabi ni Cancer. Sige. Sumulat si Thomas ng gas sa puting papel at iniabot ito kay Cancer. Sumimangot si Cancer. Susubukan ko ang aking makakaya upang subukan at makita kung paano ko ito maaayos. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Thomas ng tawag mula kay Arnav. Bakit siya tumawag ngayon? Tinagot ni Thomas ang tawag. Hello, Mr. Mayo? Maayos ba ang takbo kagabi? Lihim na napangiti si Thomas. This self-opinionated idiot took the initiative to come to him, so he pretended to speak excitedly, nagawa ko na. Marami akong nalaman na impormasyon. Magkaroon tayo ng ilang oras at magkita para makipagpalitan ng ating impormasyon. Oo naman. Pagkatapos ibaba ni Thomas ang tawag, sinabi niya kay Cancer, maaari mo akong tulungan na amyendahan ang panukalang ito at gumawa ng isang panukala na mukhang totoo ngunit mali talaga. Walang problema. 10 minuto. Hindi nagtagal, gumawa ng peking proposal si Cancer kay Thomas.
Nagsagawa ng peking panukala si Thomas. Tumayo siya at umalis muna bago niya nakilala si Arnav sa isang restaurant. Ginoong Mayo, halika rito, inihanda ko na ang upuan para sa iyo. Kabanata 11:23. Agad namang inayos ni Arnav si Thomas na maupo. Umorder pa siya ng mesa na puno ng pagkain. Nakangiti siyang nagtanong, Mr. Mayo, anong kapaki-pakinabang na impormasyon ang nalaman mo? Tinadya ni Thomas na madilim ang kanyang ekspresyon. Di ba sabi mo nagpapalitan tayo ng impormasyon, bakit? Gusto mo bang kumuha na lang ng walang kapalit? Patuloy na winawagayway ni Arnav ang kanyang kamay. Hindi, paano ito posible? Tinabi ni Thomas, hindi ko ito itatago sa iyo. Nagbigay ako ng labis na pagsisikap kagabi na sa wakas ay nakuha ko ang pinakabagong panukala ng proyekto ng Underground City mula kay Diana. Oh, nagliwanag ang mga mata ni Arnav at nasa sabik niyang sinabi, ang R&D project ng Underground City na ito ay ang pangunahing sekreto ng buong Sterling Technology. Kung maaari nating tipunin ang lahat ng mga panukala, posible para sa pivot technology na bumuo at magparehistro muna. Pagkatapos ay tatapusin nito ang operasyon ng Sterling Technology. Tinitigan niya si Thomas. Ginoong Mayo, ikaw. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Alam ko ang gusto mong sabihin. Ayaw mo bang ibigay ko na lang sa'yo ang proposal? Gusto mo? Tinabi ni Thomas, hindi ko maintindihan ang mga bagay tungkol sa R&D, kaya walang silbi para sa akin na panatilihin ang panukala. Naghanda ako noong una na ibigay ito, ngunit dahil gusto mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Pero ano? Ngunit, anong uri ng kalamangan ang maibibigay mo sa akin? Tanong ni Arnav, depende sa gusto mo. Nang marinig ito ni Thomas, pinaikit niya ang kanyang mga mata. He smiled faintly as he said, I don't want any expensive things also. Nais ko lang na ipaalam mo sa akin ng maaga kapag natanggap mo ang susunod na misyon. Huwag mo akong gawing walang isip na parang walang isip. Haha, ito ay madali. Tinapik-tapik ni Arnav ang kanyang dibdib at sinabing, kapag nakatanggap ako ng bagong misyon, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Sa totoo lang, ayoko rin na kontrolado ako ng babaeng Laura. Laura. Lihim na kabisado ni Thomas ang pangalang ito. Naalala niyang narinig niya ang pangalang ito sa eroplano. Nagkataon lang talaga. Kaya naman, iniabot ni Thomas ang isang peking panukala kay Arnav at iniutos niya, kailangan mong panatilihin itong maingat. Huwag mong ipakita ito kahit kanino, baka ikaw at ako ay nasa panganib. Don't worry, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sige, may iba pa ako. Aalis muna ako. Hindi ka ba mananatili para sa mas maraming inumin? Salamat na lang. Tumayo si Thomas at umalis. Palihim na nagpakita ng thumb up si Arnav. Ginoo, napakamatuwid talaga ni Mayo. Pinibigyan niya ako ng napakamahal na bagay. Kailangan ko siyang gantihan. Habang nagsasalita siya, marahan niyang binaliktad ang proposal. Habang nagbabasa siya, mas masaya siya. May proposal siya ngayon at makakaisip siya ng paraan para makuha ang huling proposal kay Elijah. Pagkatapos niyang makalap ng 3 panukala, maaari siyang mag-imbento ng isang teknolohikal na produkto. Sa oras na iyon, ibibigay niya ito sa Pivot Technology. Magiging isa ba siya sa mga executive sa Pivot Technology? Sa oras na iyon, dapat tumango at yumuko si Laura kapag nakita siya nito. Magiging mayaman ako. Habang ginagawa niya ang maganda niyang paningin ay biglang nagring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Laura. Palihim na iningatan ni Arnav ang kanyang proposal at sinagot niya ang tawag. Hello, Laura. Ano ito? Narito ang isang bagong misyon. Oh, malinaw na sinabi ni Laura kay Arnav ang mga detalye ng bagong misyon sa 5 minutong tawag na iyon. Sa huli, espesyal na iniutos ni Laura, ang misyong ito ay pambihira. Hindi mo dapat ipaalam ito kahit kanino. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Nakuha ko na. Pip. Inend ni Laura ang tawag. Nilagay ni Arnav ang phone niya sa table. Humigop siya ng beer at tumingin sa paligid. Lihim siyang napaisip. Ginoo. Hindi dapat alam ni Mayo ang misyon na ito. Masama kung gumawa ako ng ilang mga salungatan kay Ginoong Mayo kapag ako ay nag-e-execute. At saka, nangako lang ako na sasabihin ko sa kanya ang anumang bagong misyon. Hindi ko masisira ang pangako ko, di ba? Kaya naman, kinuha ni Arnav ang kanyang telepono at tinawagan si Thomas. Pagkatapos ng ilang ring, narinig ang boses ni Thomas. Arnav,
bakit mo ako tinatawag ulit? Ginoong Mayo, may biglaang sitwasyon. Oh, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Pagkaalis mo kanina lang, Laura, tinawag ako at binigyan ako ng bagong misyon. Dapat hindi mo alam ang tungkol dito, di ba? Nanatiling tahimik ang kabilang dulo ng tawag ng ilang segundo. Hindi ko talaga alam. Siyempre, gustong-gusto ni Laura na lokohin ang mga tao. Ngunit, huwag mag-alala, Ginoong Mayo. Magkaibigan kami. Dapat nating palitan ang ating impormasyon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa eksaktong mga detalye ng misyon ngayon. Sa kasunod na 10 minuto, sasabihin ni Arnav kay Thomas ang lahat tungkol sa misyon na ibinigay ni Laura. Hindi lamang iyon, sinabi pa niya kay Thomas ang tungkol sa kanyang mga iniisip at kung paano niya isasagawa ang misyon. Detalyadong ipinaliwanag niya ang lahat na parabang natatakot siyang hindi maintindihan ni Thomas. In the end, in-end na lang niya ang tawag nang wala na siyang masabi. Sa kabilang banda, nakaupo si Thomas sa kotse at pinanood ang telepono sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Ang gulo talaga ng isip ni Laura. Kung hindi pinalam sa akin ni Arnav kanina, hindi ko talaga akalain na gagawin iyon ni Laura. Sa pagkakataong ito, ang Sterling Technology ay magkakaroon ng malaking problema. Lihim na naisip ni Thomas kung dapat ba niyang tulungan ang Sterling Technology na pigilan ang pag-atake ni Laura sa pagkakataong ito. O dapat ay malamig na panoorin niya na lang ang Sterling Technology na inaatake na parang isang bystander. Kabanata 1124. Sa opisina ng chairman sa Pivot Technology. Ibinaba ni Laura ang kanyang telepono, huminga ng mahabang panahon, at bamulong kung ikukumpara sa naunang plano, mas mapanganib ang isang ito. Kung gusto mong makuha agad sina Diana at Elijah, medyo mataas ang antas ng kahirapan, at baka malantad pa si Arnav. Pumalaklak si Master Centipede at sinabing, huwag mong masyadong eye pressure ang iyong sarili. Hindi mo maipapanalo silang lahat. Kung gusto mong makakuha ng higit pa, kailangan mong harapin ang mas malaking panganib. Naikuyom ni Laura ang kanyang mga kamao. Kasalanan lahat ni Thomas. Kung hindi siya nakakuha ng kalamangan noong nakaraang pagkakataon, hindi ko na kailangang kumuha ng ganoong malaking panganib. So, handa ka na bang harapin si Thomas sa pagkakataong ito? Oo. Inayos ko ang ilang mga tao na tumayo sa oras na ito. Kapag may resulta na si Arnav, aaksyon agad ang side ko. Hindi ko bibigyan si Thomas ng pagkakataon na samantalahin. Tumango si Master Centipede. This will be the best, but you'd still better bantayan si Thomas. Dahil anak siya ni Nelson, tiyak na tutulungan niya si Nelson. Papansinin ko siya. Habang nagsasalita si Laura, naglagay siya ng isang form ng technology exhibition sa mesa. Tinabi niya, bukas ng hapon ay ang unang araw ng Technology Exhibition Week isang beses sa isang taon. Gusto kong patayin ang kahangahangang paraan ng Sterling Technology sa exhibition bukas. Naihanda mo na ba ang lahat? Wala kaming problema sa Pivot Technology. Ngayon makikita natin kung paano gumaganap si Arnav. Lumipas ang isang araw. Kinabukasan, maagang dumating si Thomas sa kumpanya at napagtanto niyang dumating na ang lahat ng miyembro ng R&D department. Maging si Diana na medyo pagod ay sumugod din sa opisina. Hoy, maaga kayong lahat dito. Sabi ni Diana, ngayon ang unang araw ng Exhibition Week at ito ay talagang mahalaga. Sa tingin mo ba hindi lahat ay nagtatrabaho, gumagala at nag-e-enjoy sa buhay tulad mo? Medyo nagulat si Thomas. Hindi niya inaasahan na makakasama niya si Diana pagkatapos ng nakaraang insidente. Sa kasong ito, hindi malalantad ang tunay na layunin ni Thomas. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa sa hindi seryosong paraan, humikab, at nagtanong, ano ba ang linggo ng exhibition? Napaka-importante ba? Sinabi ng kawani ng R&D na si Elijah, syempre ito ay mahalaga. Ang Exhibition Week ay ginaganap isang beses sa isang taon. Ang mga huling produkto ng ilang dosenang kumpanya sa buong Central City ay ipapakita. Ito ay sumisimbolo sa kakayahan ng kumpanya. Ang oras na ito bawat taon ay ang oras na nagpapakita ng Sterling Technology. Pero ngayong taon, nagdilim ang ekspresyon ni Elijah. Ang R&D sa taong ito ay hindi gaanong maayos. Ang proyekto ay palaging hindi makakalampas sa huling session. Kung magpapatuloy ito batay sa ritmong ito, maaari lang siyang magpakita ng ilang backup na produkto ngayon. Kahit na sila ay presentable, hindi sila magiging kahanga-hanga.
Hulaan niya, mapapalhiya siya ng pivot technology. Ito ang ayaw makita ni Elijah. Nagkibit balikat si Thomas. Kung hindi mo kaya, hayaan mo na lang. Bakit ka malungkot dyan? Anong kalokohan ang sinabi mo? Galit na sinabi ni Elijah, sa palagay mo ba ay tinatrato ng lahat ang kanilang trabaho ng walang kabuluhan at hindi seryoso tulad mo? Sa ilang kadahilanan, si Elijah, na walang pakialam kay Thomas noon, ay pinabulaanan si Thomas nang makita siya, na para bang galit na galit siya ngayon. Pagkatapos magsalita ni Elijah, sinulyapan niya si Diana sa casual na paraan. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Naintindihan naman ito ni Thomas. Nagseselos pala si Elijah. Si Elijah ay nasa edad na 30. Hindi siya kasal at wala rin siyang kasintahan. Natural, interesado siya kay Diana na kasamahan niya sa R&D. Gayunpaman, nakialam si Thomas sa pagitan nila sa oras na ito. Tinamantala pa niya ang sitwasyon ni Diana noong araw bago ang kahapon habang pilit niyang pinatulog si Diana gamit ang $5 million bilang leverage. Gusto ni Elijah si Diana, kaya natural na ayaw niyang makakita ng ganoong bagay. Ngunit, wala siyang pera o kapangyarihan. Galit at walang magawa ang nararamdaman niya. Tinadya ni Thomas na ibulong kay Diana, "Oy, interesado ba si Elijah sa iyo?" Kumunat ang noo ni Diana. Siya ay matigas ang ulo at konserbatibo, at siya ay maliit. Napakaganda na tinutulungan mo akong alisin ang maruruming iniisip niya para hindi na siya interesado sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Thomas nang sabihin niya, "Phew. Napakagaling mong manakit ng tao." Sa kalagitnaan ng pagsasalita niya, bigla siyang bumulong, "Kahit anong gawin sa iyo ni Arnav ngayon, please don't accept it." Naiintindihan mo ba? Ha? Curious na tanong ni Diana, ano ang sasabihin niya sa akin? Kahit anong sabihin niya, huwag mong kunin. Sige. Sa totoo lang, matapos siyang ma-frame ni Arnav dati, wala nang magandang impresyon si Diana sa kanya. Hindi niya ito tatanggapin kahit na hindi siya kausapin ni Thomas tungkol dito. Sa oras na ito, palihim na lumakad si Arnav kay Elijah, lumingalinga sa paligid, at bumulong, "Elijah, kulang ka na lang ba sa pinakahuling proyekto mo?" Galit na sinabi ni Elijah, "Kalokohan. Hindi mo ba alam ang tungkol dito?" Humisi si Arnav. "Kung sasabihin kong nahanap ko na ang solusyon, maniniwala ka ba sa akin?" Nanlaki ang mata ni Elijah. Talaga. Kinuha ni Arnav ang isang dokumento mula sa kanyang coat at inilagay ito sa mesa. Naglalaman ito ng teknikal na suporta na lumulutas sa huling bahagi ng iyong proyekto. Huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan, buddy. Hindi makapaniwalang binuklat ni Elijah ang dokumento. He read while asking, "Saan mo nakuha ang technical support na ito?" "Hiniling ko sa isang kaibigan na bumuo nito." "Sinong kaibigan mo ang napakagaling?" "Oh, high school mate ko siya. Nalutas ko ang isang problema para sa kanya, kaya nakuha ko siyang lutisin ang isang problema para sa akin bilang kapalit. Kaya, Elijah, maganda ba ang pakikitungo ko sa iyo? Galing. Ito ay kamangha-manghang. Hindi ko alam kung paano kita babayaran." Tinapik ni Arnav ang balikat niya. "Huwag mong pag-usapan ang pagganti sa akin. Gamitin mo lang ito ng madali." Habang nagsasalita si Arnav, palihim siyang lumayo. Kabanata 11:25. Sa likod ni Elijah, sumili si Arnav ng isang nakakalokong ngiti. "Gamitin mo na lang. Ang teknikal na suportang ito ay magbabayad sa iyo ng isang miserableng presyo." Tahimik na lumapit si Arnav kay Diana, ngunit ayaw itong pansinin ni Diana, kaya diretsyong ibinaling nito ang mukha. Nag-clear throat si Arnav. "Diana, alam kong kasalanan ko ang nangyari kanina. Pero, ang kasawiang iyon ay naging isang aktwal na pagpapala, di ba? Kung hindi nangyari ang huling insidente, paano mo makakasama si Ginoong Mayo?" Tingnan mo si Elijah, namumula ang mukha niya sa galit. Nang banggitin niya iyon, bahagyang namula ang mukha ni Diana. Well, kung talagang in a relationship siya ni Thomas, that would be great. Sa kasamaang palad, pagtakpan lang nito ang kanilang deal. Pinipigilan niya ang kanyang ngiti at walang pakundangan siyang nagtanong, "Mayroon ba mula sa iyo?" "Linawin mo ngayon." Upward na umiling si Arnav bago muling kumuha ng dokumento sa kanyang coat at inilagay niya ito sa mesa. "Diana, alam kong kulang ka sa huling bahagi para sa iyong R&D project. Ito ang teknikal na suporta na inihahanda ko para sa iyo. Kaya nitong lutisin ang iyong kasalukuyang kahirapan." Ha? Medyo natuwa si Diana.
Kung ito ay totoo, maaari siyang magtagumpay kaagad sa pagbuo ng kanyang proyekto at makalahok sa eksibisyon sa hapon. Tuwang-tuwa niyang inilagay ang kanyang kamay sa dokumento at hindi na siya makapaghintay na buksan ito. Arnav din subconsciously flash ng isang masamang ngiti. Ito rin ang masamang ngiti na agad na nagpatalsik kay Diana mula sa nakakaakit na pagkatulala. Naalala niya agad ang sinabi ni Thomas. Ano man ang gustong ibigay ni Arnav sa kanya, hindi niya ito dapat tanggapin. Bagamat ang teknikal na suportang ito ay lubhang kaakit-akit, si Arnav ay hindi mapagkakatiwalaan. Naranasan na ni Diana ang pagkawala ng isang beses at hindi niya ito matitiis ng 2 beses ng tuloy-tuloy. Noong huling pagkakataon ay hindi siya naniwala kay Thomas at pinili niyang magtiwala kay Arnav. Sa huli, kailangan niyang magbayad ng $5 million bilang kabayaran. Sa pagkakataong ito, mas pinili niyang maniwala kay Thomas. Malakas niyang itinulak pabalik ang dokumento. Salamat sa kabaitan mo. Hindi ito ang kinalabasan ng aking R&D, kaya katumbas ito ng pagnanakaw. Ito rin ay isang uri ng kahihiyan para sa akin, kaya tatanggapin ko. Please umalis ka na. Natigilan si Arnav. Anong klaseng baluktot na dahilan iyon? Muli niyang sabi, alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari kanina, kaya inihanda ko itong dokumento para humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi mo ito tatanggapin, mahihirapan ako. Pakiramdam ng problema. Napangiti si Diana. Huwag mo akong pilitin, baka magagalit ako sa'yo. Ang matigas ang ulo na babaeng ito ay hindi magbabago sa kanyang desisyon kapag nakapagdesisyon na siya. Nakaramdam din ng kawalan si Arnav. Parang kalahati lang ng misyon na ito ang matatapos. Ayos lang. Anyways, natanggap na ni Thomas ang proposal ni Diana at hindi rin kinailangan ni Arnav na kontrolin si Diana. Ayaw niya, fine. Kahit ano. Itinago ni Arnav ang dokumento at galit na umalis ng opisina. Pagkaalis mismo ni Arnav, naglakad si Thomas papunta kay Elijah at sinabi niya sa casual na paraan, may binigay ba si Arnav sa iyo ngayon lang? Napangisi si Elijah. Bakit? May alam ka rin ba tungkol sa R&D namin? Hindi ko maintindihan ang R&D, ngunit alam ko pa rin ang kaunti tungkol sa mga pag-iisip ng tao. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Hindi mapagkakatiwalaan si Arnav. Mas mabuting huwag mong tanggapin ang mga gamit niya. Ito ay talagang isang mabait na paalala. Alam na ni Thomas ang plano ni Arnav ng maaga, kaya't siya ay nakipagsapalaran na pumunta at paalalahanan ang inosenteng si Elijah upang hindi siya magdusa sa pagkawala. Sa kasamaang palad, kahit na gumagawa ka ng mabuti, wala kang matatanggap na kapalit. Napangisi si Elijah. Maraming taon na kaming magkaibigan at kasamahan ni Arnav. Kung hindi siya mapagkakatiwalaan, pwede ba? Thomas Mayo, isa ka lang gangster na magsasamantala sa mga tao. I swear that I'll return you 100 times the injury na idinagdag mo kay Diana. Hintayin mo na lang. Pakiramdam ni Thomas ay walang magawa. Si Elijah ay nabulag na sa puot. Gusto niyang sabihin na wala talagang namamagitin sa kanila ni Diana. Pero, kahit sabihin niya kay Elijah, hindi siya maniniwala, di ba? Kung tutusin, kapag ang isang lalaki at isang babae ay nasa isang silid sa gabi, wala bang mangyayari? Nag-apply pa nga si Diana ng isang araw na bakasyon kahapon dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Nagawa nitong isipin ng mga tao ang mga bagay-bagay. Ngayon, naisip ng lahat sa kumpanya na binayaran ni Thomas si Diana ng $5 million para sa isang gabing magkasama. Hindi nagawang ipagtanggol ni Thomas ang kanyang sarili. You can hate me, but you must trust me. Elijah, hindi ka maaaring tumingin sa ilang bagay sa ibabaw. Hindi mo talaga matatanggap ang dokumento ni Arnav. Umalaklak si Elijah. Huwag mong sayangin ang oras mo dito na kausapin ako. Alam ko na kung ano ang tama at kung ano ang mali. Thomas Mayo, natatakot ka lang na magpakita ako ngayon at bawiin si Diana. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, siguradong babalikan ko siya. Hinawakan ni Thomas ang kanyang noo gamit ang isang kamay. Hindi na siya nakaimik. Sa oras na ito, muling naglakad pabalik sa opisina si Arnav. Nang makita ni Thomas na hindi magandang oras iyon, mabilis siyang lumayo. Kaway ni Elijah sa mahinang boses, Jerk, are you trying to set up me? Napaka-inexperience mo pa. Kabanata 11:26. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Nananatili pa rin ang proyekto ni Diana.
Siya ay natigil pa rin sa huling bahagi at hindi niya ito malagpasan. Sa kabilang banda, dahil sa tulong ni Arnav, tuwirang nalampasan ni Elijah ang kanyang kahirapan at natapos ang proyekto. Siguradong sisikat siya sa eksibisyon ngayong hapon. Nagpout si Diana at medyo nalungkot siya. Kung pipiliin din niyang maniwala kay Arnav, nahulaan niyang tatapusin din niya ang proyekto sa oras na ito. Ang problema ay, tumingin ulit siya kay Thomas. Batay sa sinabi ni Thomas, hindi mapagkakatiwalaan si Arnav. Mukha siyang mabait pero hindi niya alam kung ano talaga ang pinaplano niya. Kahit na ano, hindi magiging mali kung pipiliin niyang maniwala kay Thomas. Sina Diana at Elijah ay nasa ganap na kabaligtaran ng bagay. Ang isa ay lubos na naniwala kay Thomas ng walang kondisyon, habang ang isa naman ay hindi nagtitiwala kay Thomas. Ang katotohanan lamang ang makapagpapatunay sa resulta. Sa wakas ay nagsimula na ang eksibisyon. Ngayon, ang Science and Technology Museum Center sa Central City ay magiging bukas sa lahat ng mamamayan. Hanggat nakabili sila ng mga tiket, maaari silang pumasok sa sentro at bumisita. Sa Science and Technology Center sa Central City, ilang daang gawa mula sa ilang dosenang kumpanya ang ipinakita. Sa pagkakataong ito taon-taon, mayroong isang ingranding kaganapan sa Central City. Nais ipakita ng malalaking kumpanya ang kanilang malakas na kakayahan. Tinamantala ng maliliit na kumpanya ang pagkakataong ito para akitin ang mga mamumuhunan at ang mga kumpanyang ambisyoso ay susubukan na nakawin ang merkado. Ang bawat kumpanya ay may napakalinaw na pagpoposisyon para sa sarili nito. Ngunit, lahat sila ay umasa sa mga gawa. Opisyal na nagsimula ang eksibisyon. Ngayon, pinahahalagahan ito ng Sterling Technology at personal na pinamunuan ni Jed, ang General Manager, ang koponan. Samantala, ang Pivot Technology ay pangungunahan ni Laura. Ang dalawang koponan ay nagkita sa Science and Technology Center. Ang dalawang kumpanya ay may malaking exhibition area sa tapat ng isa't isa at ang dalawang kumpanyang ito lamang ang nasa lugar. Inakala ng ibang kumpanya na hindi sapat ang kanilang kakayahan kaya lumipat sila sa ibang lugar. Hindi sila nang ahas na makipagkompetensya sa dalawang kumpanyang ito. Tumango si Jed kay Laura. Matagal na noong huli tayong nagkita. Miss Laura, mas stunning ka ngayon. Itinaas ni Laura ang kanyang ulo at sinabing may paghamak, maraming araw na ang nakalipas mula noong huli kitang nakita, ngunit nasasaktan mo pa rin ako kapag nakikita kita. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Jed. Bagamat alam niyang masama ang ugali ni Laura, nahirapan pa rin siyang tanggapin nang iniinsulto siya nito sa publiko. Nang gusto niyang pabulaanan, hindi siya binigyan ni Laura ng pagkakataon. Naglakad lang siya palayo. Habang ang dalawang koponan ay lumalagpas sa isa't isa, si Laura ay patuloy na nakatitig kay Thomas sa gitna ng mga pulutong at hindi niya iniiwas ang tingin sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi siya kilala ni Thomas. Napayuko na lang siya at nilero ang phone niya. Pinangunahan ni Laura ang kanyang team sa exhibition space ng kanilang kumpanya at sinimulan ang dekorasyon. Ayaw din ni Jed na maiwan. Nagsimula siyang magayos para sa mga tao na palamutihan ang kanilang espasyo. Habang nasa proseso, kakaibang sinabi ni Diana kay Thomas, mukhang kilala ka ni Laura. Tinitigan ka lang niya ng matagal. Talaga, nagkibit balikat si Thomas. Marahil ay napakagwapo ko kaya nadudurog ang puso niya. Inilibot ni Diana ang kanyang mga mata. Itigil mo na ang pambobola sa sarili mo. Sino sa Central City ang hindi nakakaalam na pinakaayaw ni Laura ang mga lalaki? Hindi mo talaga mapapakilig ang puso niya, maliban na lang kung Diyos ka o si Zeus. Bagamat sinabi niya iyon, na-curious din siya kung bakit ganoon na lamang ang pakialam ni Laura kay Thomas. Palagi niyang nararamdaman na may koneksyon ang dalawang taong ito. Kabanata 11:27. Puspusan ng dekorasyon ng gitna. Hindi nagtagal, lahat ng mga kumpanya ay nagpakita ng kanilang mga produkto ng maayos. Ang mga bisita ay pumasok sa loob na may dalang mga tiket at binisita nila ang mga gawa ng bawat kumpanya ng sistematikong. Ang mga gawa ng maliliit na kumpanya ay napakakapansin-pansin at nakakaakit sila ng maraming tao sa simula. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ibabalik ng lahat ang kanilang atensyon sa Sterling Technology at Pivot Technology muli. Alam ng lahat na ang dalawang kumpanyang ito ang mga susi na nagpasya sa hinaharap ng mga teknolohikal na kumpanya sa Central City sa darating na taon. Sumali lang ang ibang kumpanya para masaya. Kaya naman, parami ang mga bisita sa lugar ng eksibisyon para sa dalawang kumpanyang ito.
Ang mga kawani ng Science and Technology Center ay malinaw na hinulaan ang sitwasyong ito mula pa sa simula, kaya naghanda sila ng maraming bukas na lugar para sa mga bisita. Bukod dito, mayroon pang ang mga dalubhasang tauhan na nagpapanatili ng kaayusan. Ito ang pagtrato na hindi matatamasa ng ibang kumpanya. Ang mga gawang dala ng Pivot Technology ngayon ay lubhang kahanga-hanga at lahat ay nahuhulog sa kanila. Samantala, ang Sterling Technology ay naglagay ng maraming enerhiya sa Underground City dati, at ang kanilang mga gawa para sa eksibisyong ito ay ang kanilang mga backup na opsyon. Ang impresyon na ginawa nila ay nasa mas mababang pamantayan. Ngunit, mayroong isang pagbubukod. Ano yan? Itinuro ng isang bisita ang isang gawa ng Sterling Technology at siya ay tumili. Ang kanyang boses ay direktang nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga bisita. Ito ay, hindi ka panipaniwala. Ito ay talagang Sterling Technology. Ang kanilang kakayahan ay mas malakas kaysa sa ibang mga kumpanya. Ang nakita nila ay ang gawang nilikha ni Elijah, at isa rin itong obra na pinagtuunan ng pansin ng Sterling Technology para sa eksibisyon sa pagkakataong ito. Bagamat ang Sterling Technology ay hindi kasing husay ng Pivot Technology sa iba pang aspeto, ayos lang. Hanggat mayroon silang trabaho ni Elijah, magagawa nilang sugpuin ang Pivot Technology. Sa pakikinig sa mga papuri ng lahat, ipinagmamalaki ni Elijah ang kanyang ulo. Masayang pinuri din siya ni Jed. Elijah, paulit-ulit. Kung sinasabi sa akin na baka hindi ka matagumpay na mag-develop bago ang eksibisyon. Hindi ko alam na gagawa ka ng breakthrough sa huling bahagi. Hindi ka talaga simple. Buong pagmamalaking sinabi ni Elijah, salamat sa iyong papuri, Mr. Motley. Sa totoo lang, ito ay dahil sa tulong ni Arnav. Kung hindi siya nakakuha ng teknikal na suporta mula kay Arnav, magtagumpay lamang siya pagkatapos niyang gumugol ng 2 buwan. Ito ay talagang isang mapanganib na hakbang. Lihim na nadama ni Elijah na pinagpala. Buti na lang at hindi siya nagtiwala kay Thomas. Ayaw niyang magtagumpay ang asungot na iyon, kaya pinag-uusapan niya ng masama si Arnav. Kung nagtiwala siya kay Thomas, magiging kahanga-hanga pa kaya siya ngayon. Haha. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mapahiya niya si Thomas, ang basura, sa harap ni Diana. Tinadya ni Elijah na sabihin, Diana, nakita mo na ba ito? Tanging ang mga tulad natin na nagsusumikap at nagseryoso sa ating trabaho ang makakatanggap ng mga papuri mula sa mga tao. Hindi kami tulad ng isang tao na nagsasamantala lang sa mga tao at nawawala kapag may nangyari. Kung ang lahat ng mga miyembro ng kawani sa kumpanya ay ganito, sa tingin ko iyon ang katapusan ng kumpanya. Nakakabilib talaga si Elijah. Tuwang-tuwa siya na napaka-impose niya ngayon. Naniniwala siyang mahuhulog sa kanya si Diana kung hindi ito bulag. Sa kasamaang palad, habang mas matagal siyang tinitigan ni Diana, mas nasumpungan niya itong kasuklam-suklam at mapagpanggap. Kahit hindi niya namamalayan ay lumayo siya sa kanya. Habang ganito ang ugali niya, lalo pang kinasusuklaman ni Elijah si Thomas. Hindi kaya pinili ni Diana na sumuko kay Thomas dahil nawala ang kanyang pagiging inosente. Napakabastos ni Thomas. Habang siya ay nalubog sa kanyang mga iniisip, ang manager ng isang maliit na kumpanya na nagngangalang Glory Technology ay lumapit. Saglit niyang tinitigan ang gawa ni Elijah at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa harap ng lahat, galit siyang bumubulalas ng mga insulto. Okay, ang teknolohikal na kumpanya na nangunguna sa Central City ay talagang nagnanakaw. Sterling Technology, napakawalang isip mo. Natigilan si Jed. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Itinuro ng manager ng Glory Technology ang gawain ni Elijah. Ang mga kasanayang ginamit para sa gawain ito ay napatent ng aming kumpanya kamakailan. Hindi pa namin ibinunyag sa publiko. Maaari ko bang malaman kung paano mo nagawang gamitin ito kung hindi mo ito ninakaw? Kabanata 11:28. Dahil sa sinabi ng manager ng Glory Technology, agad na tumahimik ang maingay na tao. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa mga staff ng Sterling Technology. Hindi ito maaaring totoo, tama ba? Kung ang Sterling Technology ay talagang gumawa ng isang bagay tulad ng pagnanakaw ng mga kasanayan ng ibang mga kumpanya, ang reputasyon ng Sterling Technology ay ganap na masisira. Napagtanto ni Jed ang tindi ng problema, kaya galit niyang pinagalitan ang manager ng Glory Technology, please mind your words. Maaari ka bang gumawa ng mga irresponsibleng pahayag tungkol dito? Gumawa ka lang ng mga irresponsibleng komento.
Ang manager ng Glory Technology ay nanunuya. Iniwas niya ang kamay at sinenyasan ng isang tauhan na lumapit. Ito ang staff sa aming R&D department. Masasabi niya sa isang sulyap kong ilegal na ginagamit ng gawaing ito ang mga bagong kasanayan na kakarehistro pa lang ng aming kumpanya. Ang tauhan na iyon ay hindi naglakas loob na magpabeya. Hindi siya dapat maging reckless sa ganitong bagay. Maingat niyang sinuri ang gawain ni Elijah mula sa lahat ng aspeto at nakabuo siya ng conclusion sa huli na ang huling hakbang ay nagnakaw ng mga kasanayan ng kanilang kumpanya. Ngayon mayroon na tayong ebidensya. Jed Motley, ano pa ang gusto mong sabihin? Ang gitna ay agad na sumambulat sa kaguluhan. Ang mga bisitang umasa sa Sterling Technology ay labis na nabigo ngayon. Laging sinasabi ng mga tao na kung mas malaki ang iyong pag-asa, mas lalo kang nabigo. Ang pinakamahusay na gawain ng Sterling Technology ay aktwal na pagnanakaw ng mga resulta ng pananaliksik ng isa pang kumpanya. Wow! Kung malantad ang iskandalo na ito, tiyak na magdudulot ito ng hindi inaasahang seryosong epekto sa reputasyon ng Sterling Technology. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Jed. Iminuwestro niya ang kanyang kamay at sinabing, tiyak na bibigyan ka ng aming kumpanya ng makatwirang paliwanag tungkol dito. Hindi kalmado ang karamihan. Kung gusto mong ipaliwanag, gawin mo na. Huwag kalad ka rin. Sabihin mo na, paano mo ninakaw ang kanilang kakayahan? Bukod sa gawaing ito, ninakaw mo rin ba ang mga kakayahan ng ibang tao para sa iba pang mga gawa? Inaabangan ko pa rin ang Sterling Technology, pero ngayon, haha. Sa tingin ko, mas maaasahan para sa akin na umasa sa Pivot Technology. Sa isang iglap, ang magandang reputasyon na sa wakas ay naitayo ng Sterling Technology ay agad na bumagsak. Walang awa na tinitigan ni Jed si Elijah at nagtanong, sabihin mo sa akin ngayon, ano ang nangyayari? Ibinuka ni Elijah ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. Trabaho niya iyon, kaya natural na kailangan niyang pasanin ang pangunahing responsibilidad. Ngunit, pinuntahan niya ang kanyang huling dayami. Biglang inabot ni Elijah ang braso niya kay Arnav. Binigyan niya ako ng teknikal na suporta para sa huling hakbang. Pinatayo niya ako. Tinadya ni Arnav na kumilos na parang inosente, oh, my goodness, Elijah, paano mo ako masisisi kung desperado ka na? Kailan kita tinulungang magnakaw ng kakayahan ng ibang tao? Anong ebidensya ang mayroon ka? Ipakita mo sa amin. Ebidensya. Natigilan si Elijah. Pagkatapos niyang makumplito ang trabaho, ibinalik niya ang dokumentong naglalaman ng teknikal na suporta kay Arnav ayon sa kahilingan ni Arnav. Dapat ay nawasak na ito ngayon. Wala siyang dapat patunayan na inosente siya. Kung ano man ang sinabi ni Elias, hanggat ayaw umamin ni Arnav, wala siyang gagawin kay Arnav. Nakaramdam ng pait si Elijah dahil hindi niya maipaliwanag ang sarili. Nanginig ang katawan ni Elias at itinuro niya si Arnav. Ilang beses na niyang gustong magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Dapat ba niyang pagalitan si Arnav? Ito ay walang silbi. Nagsisi si Elijah. Kung sa simula pa lang ay nakinig siya kay Thomas at hindi naniwala sa tusong hatek na ito, hindi sana siya hahantong sa ganito. Grabe talaga si Arnav. Tumango si Jed. Elijah Clinton, mukhang wala kang dapat ipaliwanag. Sa kritikal na oras na ito, alam ni Jed kung paano pumili at protektahan ang mahalagang bagay sa pamamagitan ng pagsuko sa maliit na bagay. Kabanata 1129. Sabi niya sa manager ng Glory Technology, it's just as you've seen. Walang alam ang Sterling Technology tungkol sa bagay na ito. Tinakaw ni Elijah Clinton ang mga kakayahan ng iyong kumpanya anuman ang batas at mga regulasyon para sa kanyang sariling reputasyon. Ipinapahayag ko ang aking panghihinayang tungkol dito. Pero, please rest assured. Aalisin namin kaagad ang trabaho ni Elijah at makikipagtulungan kami sa kumpanya mo para aidmande si Elijah. Inutusan ni Jed si Craig, tumawag ng pulis para arestuhin si Elijah. Oo. Tumawag si Craig ng pulis nang walang pag-aalinlangan at tinalikuran niya ang lahat ng responsibilidad kay Elijah. Bagamat naramdaman ng lahat na si Elijah lamang ang scapegoat at ang tunay na salarin ay ibang tao, at least si Elijah ang tanging salarin sa sandaling ito sa ibabaw. Tinagtagal, dumating ang mga pulis sa gitna at inaresto si Elijah. Habang si Elijah ay dinadala, siya ay sumigaw at sumigaw ng histeryoso. Napaka-impose pa niya ngayon lang. Paano niya ito inaasahan ngayon? Nagmumura tuloy siya.
Nagsisi rin siya. Sa pagtingin sa walang kontrol na pag-uugali ni Elijah nang siya ay dinala, tinapik ni Diana ang kanyang dibdib at nakaramdam ng takot. Sobrang nakakakilig talaga yon. Kung hindi siya binigyan ni Thomas ng payo kaninang umaga, hindi rin siya tataka sa pang-akit ni Arnav. Kung ganoon, hindi na lang sana kinuha ng police force si Elijah sa ngayon. Nadama ni Diana na pinagpala siya dahil naiwasan niya ang sakuna. Lumingon siya, tumingin kay Thomas, at bamulong, salamat. Si Thomas ay mukhang walang pakialam na parang walang alam. Umakto siya na parang hindi niya narinig ang pasasalamat ni Diana. Alam ni Diana na nagdadrama lang si Thomas. Masyadong maraming sikreto ang lalaking ito. Paano niya nalaman ang plano ni Arnav? Gayun din, ano ang layunin ni Thomas sa Sterling Technology? Dahil sa mga sikretong ito, naging mas kaakit-akit ang lalaking ito. Ang mga lihim ay nagpaganda ng mga babae. Nalalapat din ito sa mga lalaki. Pagkatapos ng kaguluhan, ang mga bisita ay nakaramdam ng labis na pagkabigo sa Sterling Technology. Nagbulong-bulungan sila nang umalis sila sa lugar ng eksibisyon at pumunta sila sa Pivot Technology na nasa tapat. Ang Sterling Technology sa una ay walang anumang gawa na maaaring ipakita. Ang pinakamahusay na trabaho ay napatunayang nagnakaw ng ibang kumpanya. Haha, mayroon bang anumang bagay sa ganitong uri ng kumpanya na dapat bigyang pansin? Walang alinlangan, ang pinakamalaking nagwagi ng eksibisyon ngayon ay ang Pivot Technology. Maraming taon na ang nakalipas mula nang matalo ang Sterling Technology ng walang kahihiyan. Sa kabilang banda, bahagyang pinaikit ni Laura ang kanyang mga mata na may multo ng ngiti sa kanyang mukha. Nangyari ang lahat ayon sa plano niya. Sa totoo lang, kasama sa plano niya ang pagkuha kay Diana ng magkasama. Ngayon lang niya dinala si Elijah at ito ay maituturing na natapos ang kalahati ng gawain. Ngunit, ito ay sapat na. Siya ay walang awa na pinatay ang kahangahangang paraan ng Sterling Technology at kinuha ang merkado. Nagkaroon din siya ng pagkakataong i-recruit si Elijah. Ito ay perpekto na. Nagkatitigan sina Laura at Jed at puno ng sparks ang kanilang mga titig. Pagkatapos, tumingin muli si Laura kay Thomas. Ang lalaking ito na matalino at may kakayahan ay ngayon ay ibinaba ang kanyang ulo at naglaro ng nakaka-relax na laro na tila ang lahat ay wala sa kanyang negosyo. Thomas Mayo, tingnan ko kung hanggang kailan ka pa magpapanggap. Naglakad si Laura sa isang desyerto na sulok at agad na tinawag ang kanyang subordinate, si Wendy Moulter. Si Elijah ay dinala ng mga pulis. Isagawa kaagad ang susunod na hakbang ayon sa plano. Bilasan mo. Hindi mo dapat hayaang kumilos si Thomas ng mas mabilis kaysa sa iyo sa pagkakataong ito. Kabanata 11:30. Sa isang maliit na madilim na silid sa istasyon ng pulisya, si Elijah ay naaresto lamang at may dumating na upang bisitahin siya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang taong ito ay hindi mula sa Sterling Technology, ngunit mula sa karibal na kumpanya, Pivot Technology. Sa pagtingin sa kakaibang babae sa kanyang harapan, nagtanong si Elijah, sino ka? Ako si Wendy Moulter, ang pinuno ng Departamento ng Human Resource ng Pivot Technology. Pivot Technology. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Umisi si Wendy at sinabing, sa tingin mo ba pupunta ako dito para sa isang bagay na sobrang boring? Nandito ako ngayon dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo. Malamig na singgal ni Elijah. Magkalaban tayo, kaya bakit tayo magtutulungan? Umalis ka na. Medyo hindi nasiyahan si Wendy, pero pinigilan niya ang galit at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon ay sinisingil ka para sa komersyal at teknikal na pagnanakaw. Matibay ang ebidensya. Kung nahatulan, gugugulin mo ang hindi bababa sa 7 taon sa bilangguan. Elijah, gusto mo bang makulong ng 7 taon? Sa oras na palayain ka, ilang taon ka na? At saka, ang iyong reputasyon ay masisira at magiging lubhang mahirap para sa iyo na mabuhay sa lipunan. Gusto mo ba talaga yon? Natahimik si Elijah. Sino ang handang makulong? Ngunit ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, wala na siyang magagawa. Masisisi na lang niya ang sarili niya sa pagiging walang muwang at niloloko ng ibang tao. Sinabi ni Wendy, ang uri ng pakikipagtulungan na gusto kong talakayin sa iyo ay ang tulungan kang makayanan ang mga paghihirap ng hindi napupunta sa bilangguan. Nakikipagtulungan ang aming kumpanya sa Glory Technology at gusto nila ang aming tulong sa maraming paraan. So, as long as our chairman propose and satisfies me of their requests, kakalimutan na nila iyong pagnanakaw.
Kung hindi sila nagpatuloy sa pagdinig ng mga kaso, hindi mo kailangang pumunta sa bilangguan. Nigel, ilinaw ba ako? Nagniningning ang mga mata ni Elijah. Kung ang chairman ng Pivot Technology ay handang tumulong, ito ay mabuti, syempre. Ang problema ay, walang paraan na tutulungan nila siya ng walang bayad. Tinanong ni Elias, ano ang gusto mong gawin ko? Sumali ka. Ano? Ang Pivot Technology ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa mga talento. Umaasa kami na gamitin ang mga talentong tulad mo para sa aming sariling paggamit. Hanggat sumasang-ayon kang umalis sa Sterling Technology at sumali sa Pivot Technology, kung gayon ikaw ay magiging isa sa amin. Kung ganoon, ang aming chairman, hahakbang pasulong upang protektahan ang isa sa atin para sigurado. Naging mapagbantay si Elias. Sabi niya, bakit pakiramdam ko niloloko ako? Para kayong nagsasama-sama at Glory Technology para mahulog ako sa bitag. Tumawa si Wendy. Why bother to see if it is true or not? Elijah, alam mo ba kung ano ang sitwasyon mo ngayon? May choice ka ba? Tiningnan niya ang kanyang relo. Ang pag-uusap na ito ay tatagal lamang ng 5 minuto at ngayon wala pang 40 segundo ang natitira. Kung pinili mong makipagtulungan sa amin, maaari kang pumirma sa kontrata. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, tiyak na makukulong ka. Inilagay ni Wendy ang kontrata at isang itim na panulat sa harap ni Elijah. Kumunat ang noo ni Elijah at nag-alinlangan. Para siyang puppet na pinaglalaroan ng ibang tao. Talagang ayaw niyang pumirma sa kontratang ito. Ngunit kung hindi niya ito pipirmahan, kailangan niyang makulong. Mabilis na lumipas ang 40 segundo. Pinuksan ng pulis ang pinto at sinabing, tapos na ang oras, Miss Moulter. Mangyaring bumalik. Napabuntong hininga si Wendy. It seems that we weren't destined to work together. Elijah, Palam. Nang itatapon na niya ang kontrata, inagaw ito ni Elijah. Kinuha niya ang itim na panulat sa mesa at mabilis na pinirmahan ang pangalan niya sa kolum ng pangalan. I'm willing to join Pivot Technology. Please try your best to save me. Ayokong makulong. Tinupad ni Wendy ang kontrata ng may kasiyahan. Ngayon, kami ay mga kasamahan. Ang iyong negosyo ay negosyo rin ng Pivot Technology. Tiyak na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong. Stay in here for a few days at ease. You'll be out soon. Nuha ni Wendy ang kontrata at umalis. Sa pagbabalik, nagpadala siya ng text message kay Laura. May isang salita lang, okay. Puno ng saya si Laura nang matanggap niya ang text message. Sa pagkakataong ito, medyo matagumpay ang pagpapatupad ng plano. Walang lumabas para guluhin ang sitwasyon. Sa wakas ay nanalo siya sa isang laban. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Laura, Sterling Technology, hindi ka na makakalakad ng masaya. Natapos ang unang araw ng eksibisyon. Ang Sterling Technology, na orihinal na nagplano na isagawa ang eksibisyon sa loob ng 7 araw, ay piniling umatras bigla. Itinigil nila ang eksibisyon sa loob lamang ng 1 araw. Naging biro ito sa industriya. Sa loob ng tanggapan ng chairman ng Sterling Technology, umupo si Nelson sa upuan. Malungkot ang kanyang mukha at magalang na tumayo si Jed sa kabilang panig. Alam na ni Nelson ang lahat tungkol sa nangyari sa maghapon. Ang Sterling Technology ay lubos na napahiya sa pagkakataong ito. Labis na nadismaya si Nelson. Siya ay nagtanong sa pag-alit na tono, ano ang nangyayari? Paano si Elijah ay makakagawa ng gayong mababang antas ng pagkakamali? Sabi ni Jed, oo, veteranong empleyado si Elijah at alam ko ang estilo niya. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. May spy yata sa kumpanya natin.